Ang tunog ng paghinto ng police van sa tapat ng isang lumang restaurant ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Mula sa loob, seryoso ang mukha ni Effie Isa Dahlia Serrano habang pinagmamasdan ang pangalan ng lugar na nakasulat sa isang antigong kahoy na karatula, kusina ni Lolo. May kung anong kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Pamilyar ang pakiramdam, ang init ng lumang kahoy, ang amoy ng tradisyonal na lutong bahay. Pero wala siyang oras para sa sentimiento. Trabaho ito. Team, ready, utos niya sa kanyang earpiece, ang boses ay kalmado pero matatag. Sa isang hudyat, sabay-sabay silang bumaba. Ang kanilang mga bota ay lumikha ng malakas na ingay sa sementadong daan, isang tunog na hindi nababagay sa payapang harapan ng kainan. Pagbukas pa lang ng pinto, isang alon ng amoy ng bawang, sibuyas, at iba't ibang pampalasa ang sumalubong sa kanila. Napuno ng tensyon ang hangin. Ang ilang customer na naghahapunan ay natigilan, ang mga kutsara at tinidor ay nanigas sa ere. Ang mga waiter ay napahinto sa paglalakad, may bakas ng takot at pagtataka sa kanilang mga mukha. Sa gitna ng lahat, isang lalaki ang mabilis na lumapit mula sa likod ng kahera. Maayos ang kanyang pananamit, isang malinis na puting polo shirt na nakatupi hanggang siko at itim na slacks. Ang kanyang buhok ay makinis na nakasuklay at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng otoridad. Kumunot ang noo ni Dahlia. Para siyang hindi simpleng manager lang. Magandang gabi. Ano po ito? May problema po ba, ma'am? Tanong ng lalaki, ang boses ay magalang ngunit may diin ng pagkadismaya. Tinaasan siya ng kilay ni Dahlia, ang propesyonal na maskara ay matatag na nakakabit sa kanyang mukha. Effie Isa Dahlia Serrano, Quezon City Police. May natanggap kaming tip tungkol sa isang illegal gambling operation na isinasagawa sa lugar na ito. Routine inspection lang, sir. Ang ngiti ng lalaki ay sarkastiko. Illegal gambling. Dito. Sa kusina ni Lolo. Tumingin siya sa paligid, sa mga matatandang empleyado na halatang kinakabahan. Ma'am, baka nagkamali kayo ng address. Ang tanging sugal na nangyayari dito ay kung maubos ba ng customer ang kanin nila o hindi. Hindi na tinag si Dahlia sa pabalang na sagot nito. Pakisabi sa mga tauhan mo na manatili sa kanilang pwesto. Magsasagawa kami ng pagsisiyasat. Ako si Calix de Leon, ang namamahala sa restaurant na ito, pakilala ng lalaki, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pinipigilang galit. Wala kayong makikita dito kundi mga empleyadong tapat na nagtatrabaho at mga pagkaing niluto mula sa puso. Pero sige, gawin ninyo ang gusto ninyo. Nagkatinginan sila, isang tahimik na palitan ng hamon. Para kay Dahlia, si Calix ay isa lamang posibleng suspect, isang taong may itinatagong kasalanan sa likod ng maamong mukha. Para kay Calix, si Dahlia ay isang pulis na naghahanap ng medalya, handang sirain ang reputasyon ng isang negosyong ipinamana pa sa kanya para lamang sa isang promosyon. Ipinagpatuloy ng team ni Dahlia ang paghahalughog. Bawat sulok, bawat mesa, bawat kwarto ay kanilang siniyasat. Habang tumatagal, ang kumpiyansa sa mukha ni Calix ay napapalitan ng pag-aalala para sa kanyang mga tauhan, lalo na nang makita niya ang panginginig ng kamay ng kanyang pinakamatandang kusinero, si Mang Berto Serrano, tawag ng isa sa kanyang mga tauhan mula sa staff room. Mabilis na lumapit si Dahlia, inaasahan na may nakita na silang ebidensya. Ngunit ang nadatnan niya ay tatlong matandang waiter na naglalaro ng pusoy dos gamit ang mga lumang baraha. Ang taya nila? Kung sino ang matalo, siya ang magliligpit ng mga pinagkainan ng lahat pagkatapos ng shift. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga tauhan. Si Dahlia, sa kabilang banda, ay naramdaman ang pag-init ng kanyang pisngi. Isang pagkakamali. Isang maling tip. Pero hindi niya ipapakita iyon. Itinago niya ang kanyang pagkadismaya sa likod ng isang malamig na tingin. Wala tayong nakita, bulong niya sa kanyang radyo. Pack up. Aalis na tayo. Walang salitang lumabas sa bibig ni Calix, ngunit ang kanyang mga mata ay nangusap. Puno ito ng panunumbat. Habang paalis sila, narinig ni Dahlia ang mahinang boses ni Mang Berto, Sir Calix, ano pong gagawin natin? Paano na ang mga customer natin bukas? Hindi na nilingon ni Dahlia. Pumasok siya sa van at isinara ang pinto, kasabay ng pagsasara ng pinto sa kahihiyang nararamdaman niya. Habang binabaybay nila ang daan pabalik sa presinto, ang ingay ng syudad ay tila naglaho.
Ang tanging naririnig ni Dahlia ay ang kabog ng sarili niyang dibdib. Ang bigat sa kanyang balikat ay hindi lamang dahil sa palpak na operasyon. May mas malalim, mas personal na bigat na matagal na niyang pinapasan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Alam na niya kung sino ito. Bago pa man niya sagutin, naramdaman na niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Hello, sagot niya, sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. Isang malamig at walang emosyon na boses ng lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Isa Serrano. Kamusta ang gabi mo? Narinig ko, may raid daw kayo. May halong panunuya sa tono nito. Hindi siya sumagot. Napahigpit ang hawak niya sa manibela. Pinapaalala ko lang pagpapatuloy ng boses. 2 linggo na lang. Ang palugit para sa utang ng tatay mo. Alam mo naman ang mangyayari kapag hindi ka nakabayad. Ang lahat ng pinaghirapan niyang itagong ebidensya, laban sa kanya baka biglang lumabas sa media. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang imahe ng kanyang ama, isang retiradong pulis na may malinis na record, na ngayon ay nabubuhay sa takot dahil sa isang kasalanang ipinukol sa kanya, ay sumilid sa kanyang isipan. Ang utang na iyon ay hindi simpleng utang. Isa itong blackmail. Isang kadena na nakatali sa liig ng kanilang pamilya. Kailangan ko pa ng oras, pakiusap ni Dahlia, ang boses ay halos maging pabulong. Wala ng oras, mabilis na sagot ng lalaki. Pero huminto ito na tila nag-iisip. Isa Serrano, baka gusto mong makilala ang nagpautang sa inyo. May solusyon siya para sa lahat kung susunod ka. Bago pa man makasagot si Dahlia, ibinaba na ng lalaki ang tawag. Naiwan siyang nakatulala, ang cellphone ay hawak pa rin sa kanyang tainga. Ang mga ilaw ng poste sa kalsada ay dumadaan sa kanyang windshield, ngunit hindi niya ito nakikita. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang alok na iyon, isang solusyon na hindi niya alam kung magiging kaligtasan ba niya o ang pinakahuling patibong na tuluyang maglulubog sa kanya sa impyerno. Kinabukasan, ang amoy ng bawang at sibuyas ay napalitan ng amoy ng pagkadismaya sa loob ng kusina ni Lolo. Si Calix de Leon ay nakatayo sa gitna ng kanyang restaurant, pinagmamasdan ang mga mesang walang laman. Karaniwan, sa ganitong oras, abala na ang kanyang mga tauhan sa paghahanda para sa pananghalian. Ngayon, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-uusap ng mga empleyado sa kusina, puno ng pag-aalala. 3 reservation ang kinansela kaninang umaga. Ang balita tungkol sa key police raid ay mabilis kumalat. Kahit walang nahanap na kahit ano, ang dungis ay naiwan na. Ang pangalan na pinaghirapang itayo ng kanyang lolo, at pagkatapos ay ng kanyang ama, ay nabahira ng duda dahil sa isang gabi ng maling akala. Sir Calix, malungkot na sabi ni Mang Berto habang nagpupunas ng malinis ng mesa. Ano na po ang mangyayari sa atin? Napabuntong hininga si Calix, pilit nang umiti para sa matandang kusinero. Huwag po kayong mag-alala, Mang Berto. Malalagpasan din natin to, isang malaking hindi pagkakaunawaan lang. Ngunit sa loob-loob niya, hindi siya sigurado. Ang restaurant ay matagal nang dumadaan sa pagsubok sa pananalapi. Ang insidenteng ito ang huling bagay na kailangan nila. Ramdam niya ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Ito na lang ang natitirang pamana ng kanyang pamilya, at tila unti-unti itong nawawala sa kanyang mga kamay. Isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat. Mula roon ay bumaba ang isang babaeng nasa mga 50, may dalang malaking bayong na puno ng mga prutas. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pag-aalala. Ito ang kanyang tita Corazon, ang nakababatang kapatid ng kanyang ama. Calix, apo, tawag nito, ang boses ay puno ng simpatsya. Nabalitaan ko ang nangyari kagabi. Diyos ko, ano ba naman yang mga pulis ngayon? Basta-basta na lang naninira ng reputasyon. Dire-diretso itong pumasok sa loob, niyakap si Calix ng mahigpit. Dinalhan kita ng paborito mong mangga. Huwag ka nang masyadong mag-isip. Nandito lang si tita. May kung anong gumaan sa pakiramdam ni Calix. Sa lahat ng problemang kinakaharap niya, ang kanyang tita Corazon ang palaging nariyan, handang makinig at magbigay ng payo. Umupo sila sa isa sa mga mesa at agad na inilabas ni Corazon ang mga prutas. Grabe talaga yung babaeng pulis na iyon, no, sabi ni Corazon habang nagbabalat ng suha. Mukhang bagito, uhaw na uhaw sa promosyon.
Hindi man lang inisip ang mga taong maaapektuhan niya. Hindi umimik si Calix. Naalala niya ang malamig at determinadong mga mata ni Isa Serrano. May bahagi sa kanya na gustong magalit, ngunit mayroon ding bahagi na nakakita ng sarili nitong bigat sa mga mata ng babae. Alam mo, Apo, pagpapatuloy ni Corazon, ibinaba ang boses na tila may ibinubulong na sikreto. Tungkol dyan sa pamilya Serrano may alam ako. Napatingin si Calix sa kanyang tiyahin, kumunot ang noo. Ano po yon, tita? Huminga ng malalim si Corazon. Matagal na itong problema ng pamilya nila. Ang ama niyan, si retiradong General Serrano, may malaking pagkakautang. At ako ang nautangan niya. Natigilan si Calix. Kayo po? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Ayoko nang dumagdag sa mga problema mo, Apo, malungkot na sagot ni Corazon. Naawa lang talaga ako sa matanda. Alam mo naman ako, malambot ang puso. Pinahiram ko sila ng malaking halaga para matulungan sa kung anumang problemang pinagdadaanan nila. Pero lumalaki na ang interes at mukhang wala na silang paraan para makabayad. Biglang nag-ugnay ang lahat sa isip ni Calix. Ang desperasyon sa mukha ni Dahlia kagabi. Ang pressure. Kaya ba siya ganoon ka-agresibo? Dahil kailangan niyang patunayan ang sarili, kailangan niya ng pera. Kaya ko ito sinasabi sa iyo ngayon, Calix, sabi ni Corazon, hinawakan ang kamay ng pamangkin. Ang mga mata nito ay seryoso. Dahil may naisip akong solusyon. Isang solusyon na makakatulong sa ating lahat. Ano po yon? Tanong ni Calix, ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ang restaurant na ito ay nalulugi. Ang pamilya Serrano ay baon sa utang sa akin. Simula ni Corazon, bawat salita ay maingat na pinili. May isang paraan para masalba ang lahat. Isang paraan para mawala ang lahat ng utang at mabigyan ng bagong simula ang kusina ni Lolo. Hinintay ni Calix ang kasunod, ang pag-asa ay unti-unting sumisibol sa kanyang dibdib. Calix, Apodi. Sabi ni Corazon, ang boses ay halos pabulong. Pakasalan mo ang pulis na iyon. Nabitawan ni Calix ang basong hawak niya. Ang tunog ng nabasag na salamin sa sahig ay kasing lakas ng pagkabigla sa kanyang sistema. Ano pong sinabi niyo? Pakasalan mo si Dahlia Serrano, ulit ni Corazon, mas matatag ngayon. Isipin mo. Kapag naging asawa mo siya, magiging pamilya na tayo. At sa pamilya, walang utangan. Ang utang nila sa akin, buburahin ko. Ang utang mo sa akin para sa restaurant, kalimutan na natin. Maililigtas mo ang kusina at matutulungan mo siya sa problema niya. It's a win-win situation. Hindi makapaniwala si Calix sa kanyang narinig. Pakakasalan ang babaeng halos sumira sa negosyo niya. Ang babaeng iyon na may matigas na puso at malamig na tingin. Ito ay kabaliwan. Isang imposibleng alok. Pero tita, hindi ko siya kilala. At galit ako sa kanya, protesta ni Calix. Ang galit, nawawala yan, Apo. Pero ang utang at ang responsibilidad, hindi, git ni Corazon. Ito ay isang sakripisyo. Isang sakripisyo para sa alaala ng lolo at tatay mo. Para sa lahat ng empleyado na umaasa sa iyo. Napatayo si Calix at naglakad-lakad sa loob ng kanyang maliit na opisina, gulong-gulo ang isip. Ang alok ay katawa-tawa, ngunit ang mga punto ng kanyang tiyahin ay tumatama. Ang bigat ng responsibilidad. Ang kinabukasan ng kusina. Ang mga mukha ng kanyang mga tauhan. Seryoso po kayo, tita, tanong niya, ang boses ay puno ng pagdududa at desperasyon. Tumingin siya sa kanyang tiyahin, naghahanap ng kahit anong senyales na ito ay isang masamang biro lamang. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina. Sa labas ay nakatayo si Dahlia Serrano, hindi na suot ang kanyang uniforme, kundi isang simpleng blusa at pantalon. Ang kanyang mukha ay maputla, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Malinaw na narinig niya ang huling bahagi ng usapan. Napatigil ang mundo para sa kanilang tatlo. Ang hangin ay napuno ng alok na imposible, ng tanong na hindi masagot, at ng presensya ng dalawang taong itinakdang maging solusyon sa problema ng isa't isa, ngunit kaaway sa kanilang mga mata. Ang katahimikan sa loob ng maliit na opisina ni Calix ay mas mabigat pa kaysa sa ingay ng trapiko sa labas. Si Dahlia Serrano ay nakatayo sa may pintuan, ang kanyang katawan ay tila nanigas, ang mukha ay isang blankong maskara na nagtatago ng samut-saring emosyon. Gulat, kahihiyan, at isang patak ng galit.
Ang mga salitang narinig niya, "Pakasalan mo ang pulis na iyon," ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Si Tita Corazon ang unang bumasag sa katahimikan. Mabilis siyang tumayo, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkukunwaring pagkagulat, ngunit may kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Isa Serrano. Iha, ikaw pala, bati niya, ang boses ay matamis na parang pulot. Pumasok ka. Nag-uusap lang kami ng pamangkin ko. Tamang-tama, nandito ka na rin. Ikaw ang pinag-uusapan namin. Pumasok si Dahlia, bawat hakbang ay mabigat. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Corazon, kundi diretso kay Calix na nakatayo malapit sa bintana, ang mga kamay ay nasa bulsa, ang panga ay matigas. Ang tingin nito sa kanya ay malamig, puno ng panunumbat. Pakiramdam ni Dahlia, siya ang kontrabida sa eksenang ito, ang desperadong pulis na ang problema sa pera ay naging paksa ng usapan ng iba. Isang matinding kahihiyan ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Narinig ko po ang usapan ninyo, sabi ni Dahlia, ang kanyang boses ay walang emosyon, isang mekanismo ng depensa na natutunan niya sa kanyang propesyon. At ang sagot ko po ay hindi. Huwag kang magpadalos-dalos, iha, malumanay na sabi ni Corazon na para bang kinakausap ang isang batang nalilito. Inakay niya si Dahlia papunta sa isang silya. Alam kong nabigla ka. Pero isipin mong mabuti. Ito na ang pinakamadaling paraan para matapos ang lahat ng problema. Ang utang ng pamilya mo mawawala. Ang negosyo ni Calix masasagip. Isang maliit na sakripisyo para sa kapakanan ng lahat. Sakripisyo, mapait na ulit ni Dahlia. Ang pagpapakasal sa isang taong hindi ko kilala, at tiyak na hindi ko gusto, ay hindi maliit na sakripisyo. Isa itong kabaliwan. Tumingin siya kay Calix, naghahanap ng kakampi, ngunit ang nakita niya ay isang mukhang bato. Halata na para kay Calix, si Dahlia ang ugat ng lahat ng kamalasan. Ang raid kagabi, ang pagkalugi ng restaurant, at ngayon, itong nakakahiyang solusyon. Kung ganoon, magbayad ka, malamig na sabi ni Calix, sa wakas ay nagsalita. Bayaran mo ang utang ng pamilya mo sa tita ko. Kung hindi mo kaya, huwag kang magsalita na parang ikaw ang biktima dito. Ang mga salita ni Calix ay tumama kay Dahlia na parang sampal. Ang natitirang lakas ng loob niya ay biglang gumuho. Wala siyang pera. Wala siyang paraan. Dinala siya rito ng tawag kagabi ng isang hibla ng pag-asa, pero ang sumalubong sa kanya ay isang kulungan na walang rehas. Umuwi si Dahlia ng gabing iyon na parang isang kaluluwang nawawala sa sarili nitong katawan. Ang maliit nilang bahay ay tahimik. Sa sala, nakasabit ang isang malaking litrato ng kanyang ama noong ito ay nasa serbisyo pa, nakangiti, matikas, puno ng dangal. Ang dangal na iyon ang unti-unting winawasak ng utang na hindi nila kasalanan. Pumasok siya sa kwarto ng ama. Nakita niya itong nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa kawalan. Ang dating matipunong balikat ng general ay tila bumagsak, kinakain ng bigat ng kahihiyan at pag-aalala. Anak, mahinang sabi nito nang maramdaman ang kanyang presensya. May balita ba? Umiling si Dahlia, hindi makatingin sa mga mata ng ama. Paano niya sasabihin ang alok na natanggap niya? Na ang kapalit ng kanilang kalayaan ay ang kanyang sariling kaligayahan? Huwag mo nang isipin yon pa. Hahanap ako ng paraan, pilit niyang pinatatag ang boses, kahit ang sarili niyang puso ay durog na. Samantala, sa kusina ni Lolo, si Calix ay hindi rin mapakali. Naglalakad siya sa loob ng walang taong restaurant, ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng mga alaala ng kanyang lolo at ama. Ang mga ngiti, ang tawanan, ang amoy ng adobo na paborito nilang lutuin tuwing linggo. Ang lahat ng iyon ay nakasalalay ngayon sa isang desisyon na kinasusuklaman niya. Ang babaeng pulis na iyon. Ang mayabang na si Isa Serrano. Siya ang magiging susi sa kaligtasan ng lahat ng ito. Ang ideya ay mapait. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga litrato ng kanyang mga empleyado na nakasabit sa dingding, si Mang Berto, si Aling Nena, ang mga waiter na halos pamilya na ang turing sa kanya, alam niyang hindi lang sarili niya ang iniisip niya. Ang kanilang mga pamilya ay umaasa rin sa restaurant na ito. Ang kanyang pride laban sa kanilang mga sikmura. Ang kanyang galit laban sa kanilang kinabukasan. Kinabukasan, sa isang maliit at tahimik na kapihan na malayo sa kanilang mga mundo, muli silang nagkita. Walang Tita Corazon. Silang dalawa lang.
Ang hangin sa pagitan nila ay makapal at puno ng tensyon. Pumapayag ako, sabi ni Dahlia, hindi tumitingin kay Calix. Ang mga salita ay tila napilitang lumabas sa kanyang lalamunan. Pero may mga kondisyon. Hindi sumagot si Calix, naghihintay lang. Una, pagpapatuloy ni Dahlia, ito ay isang kontrata, hindi kasal. Titira tayo sa iisang bubong para mapaniwala ang tita mo, pero magkahiwalay ng kwarto. Walang pakialamanan sa personal na buhay ng isa't isa. Pangalawa, sa oras na maayos na ang sitwasyon ng restaurant at malinis na ang pangalan ng tatay ko, hihiwalayan kita. Walang tanong-tanong. At pangatlo, huminto siya at sa wakas ay tumingin kay Calix, ang kanyang mga mata ay matigas na parang bakal. Huwag na huwag mong isusumbat sa akin ang bagay na ito. Pareho tayong biktima dito. Ginagawa ko ito para sa pamilya ko at ginagawa mo ito para sa pamilya mo. Walang utang na loob. Tinitigan siya ni Calix ng matagal. Nakita niya ang determinasyon, ang sakit, at ang pride sa mga mata nito. Ito ang parehong mga mata na nakita niya noong gabing iyon ng raid. Ngayon, naiintindihan na niya kung saan ito nanggagaling. Payag ako, simpleng sagot niya. 1 linggo ang lumipas. Isang mabilis at tahimik na kasal sa City Hall ang naganap. Ang mga saksi lang ay si Tita Corazon, na may matamis na ngiti sa labi, at ang ama ni Dahlia, na ang mga mata ay puno ng pasasalamat at kaunting lungkot. Pagkatapos ng seremonya, dinala sila ni Tita Corazon sa kusina ni Lolo. May inabot itong isang dokumento kay Dahlia. Isang kasulatan na nagsasabing ang utang ng pamilya Serrano ay bayad na. Pagkatapos ay bumaling ito kay Calix at ibinigay ang isa pang folder. Ito, apo, ang titulo ng lupa at ng restaurant. Nasa pangalan mo ng lahat. Walang nang utang, nakangiting sabi ni Corazon. Ngayon, maging masaya na kayo. Nang makaalis na ang tiyahin niya, naiwan silang dalawa sa gitna ng restaurant. Hawak ni Dahlia ang papel na nagpapalaya sa kanyang pamilya. Hawak ni Calix ang titulo ng kanyang minanang negosyo. Nakuha nila ang gusto nila, pero ang pakiramdam ay hindi tagumpay. Ito ay pagkatalo. Isang dokumento na inihanda ni Tita Corazon ang nasa mesa. Isang simpleng kasunduan na naglalaman ng lahat ng napag-usapan nila sa kapihan. Kinuha ni Calix ang isang ballpen at walang alinlangang pumirma. Inabot niya ito kay Dahlia. Nag-atubili si Dahlia ng isang saglit, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa espasyo, kung saan ilalagda ang kanyang pangalan, ang pangalan na ngayon ay may dugtong na F. De Leon. Ito na. Ang huling hakbang. Pumirma siya. Sa sandaling iniangat niya ang ballpen mula sa papel, nagsalita si Calix, ang boses ay malamig at walang kabuhay-buhay. Maligayang pagdating sa impyerno, Mrs. De Leon. Ang paglipat ni Dahlia sa tirahan ni Calix sa itaas ng kusina ni Lolo, ay kasing tahimik at kasing lamig ng kanilang kasunduan. Isang maliit na maleta lang ang dala niya, sapat lang para sa kanyang uniforme, ilang damit pambahay at mga personal na gamit. Ito ay hindi paglipat sa isang bagong tahanan, ito ay pagpasok sa isang pansamantalang teritoryo ng kalaban. Doon ang kwarto mo, sabi ni Calix, itinuturo ang isang saradong pinto sa dulo ng pasilyo. May sarili kang banyo. Ang kusina at sala ay common area. Huwag kang mag-alala, madalas akong nasa baba sa restaurant. Tumango lang si Dahlia bilang sagot. Hindi niya tinanggap ang alok ni Calix na tulungan siyang buhatin ang kanyang gamit. Dinala niya ang kanyang maleta, at sa pagpasok niya sa kwarto, agad niyang isinara ang pinto. Ang tunog ng paglock nito ay isang malinaw na mensahe, ito ang kanyang espasyo. Ang hangganan ay naitakda na. Ang mga unang araw nila ay isang sayaw ng pag-iwas. Si Calix ay umaalis ng maaga, bago pa man magising si Dahlia. Si Dahlia naman ay umuuwi ng gabi, kapag si Calix ay abala na sa pagsasara ng restaurant. Nagkakasalubong lang sila sa pasilyo, mga aninong lumilipas na may kasamang formal at pilit na good morning POT good evening. Ang kanilang interaksyon ay kasing ikli at kasing walang laman ng mga text message na kailangan nilang ipadala sa isa't isa para lang may maipakitang ebidensya sa mapanuring mata ni Tita Corazon. Isang gabi, naabutan ni Calix si Dahlia sa kusina, nagtitimpla ng kape. Pagod ang anyo nito, halatang maghapon itong nasa trabaho. Napansin ni Calix ang isang maliit na sugat sa braso nito. Anong nangyari dyan? Tanong niya, hindi napigilan ang sarili.
Nagulat si Dahlia sa biglaang tanong. Tiningnan niya ang kanyang braso. Wala to, bahagi ng trabaho. Kumain ka na, tanong ulit ni Calix. Mabilis niyang sagot kahit ang totoo ay hindi pa. Ayaw niyang magpakita ng anumang kahinaan. Ayaw niyang isipin ni Calix na kailangan niya ng tulong nito. Pero hindi naniwala si Calix. Walang imik, binuksan niya ang ref, kumuha ng mga tira mula sa restaurant, at ininit ito sa microwave. Inilapag niya ang isang plato ng mainit na sinigang at kanin sa mesa sa harap ni Dahlia. Kumain ka na. Mahirap magtrabaho nang walang laman ang tiyan, sabi niya bago tumalikod at pumasok sa sarili niyang kwarto. Hindi na hinintay ang sagot ni Dahlia. Naiwan si Dahlia na nakatitig sa pagkain. May kung anong kumurot sa kanyang puso. Isang maliit na gesture, ngunit sa kanilang malamig na mundo, ito ay isang malaking bagay. Sa kabila ng pag-aatubili, umupo siya at nagsimulang kumain. Ang init ng sabaw ay tila gumapang sa kanyang buong katawan, nagbibigay ng kakaibang ginhawa na hindi niya inaasahan. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang mapansin ni Calix ang mga maliliit na bagay tungkol kay Dahlia. Napansin niya kung paano nito maingat na inaayos ang mga gamit sa sala na nagugulo niya. Nakita niya kung paano nito dinidiligan ang isang nalalantang halaman sa sulok ng kanilang maliit na balkonahe. Isang halaman na matagal na niyang kinalimutan. Sa likod ng matigas na anyo ng pulis, mayroong isang babaeng naghahanap ng kaayusan at nagbibigay buhay sa mga bagay na napapabayaan. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga papeles sa kanyang opisina, dumaan si Tita Corazon para sa kanyang lingguhang ipagbisita. Kamusta na kayo, mga bagong kasal? Masayang bati nito, may dalang isang basket ng pagkain. Sana naman ay nagkakasundo na kayo. Dahlia, iha, alagaan mo itong pamangkin ko, ha? Mainitin ang ulo niyan minsan. Pilit nang umiti si Dahlia. Okay naman po kami, tita. Ang mga pagbisitang ito ang pinakamahirap na bahagi ng kanilang arrangement. Kailangan nilang umarte. Kailangan nilang magpanggap na masaya. Si Tita Corazon ay parang isang direktor na tinitiyak na ang kanyang mga artista ay sumusunod sa script. Ang kanyang mga tanong ay tila inosente ngunit puno ng pangingilatis. Mabuti naman kung ganoon, sabi ni Corazon, ang mga mata ay nagmamasid sa bawat kilos nila. Dapat lang. Dahil ang kasal ay sagrado. Mahirap na, baka may mga taong ginagamit lang ito para sa sariling kapakanan. Ang huling pangungusap ay tila isang patama na para lamang kay Dahlia. Naramdaman niya ang pag-igting ng kanyang mga kalamnan. Ngunit bago pa siya makasagot, nagsalita si Calix. Huwag po kayong mag-alala, tita. Alam namin ang responsibilidad namin sa isa't isa, sabi ni Calix, at sa isang iglap, bahagyan niyang inilagay ang kanyang kamay sa likod ni Dahlia. Ang simpleng pagdampi ng kanyang kamay ay nagpadala ng kuryente sa katawan ni Dahlia. Ito ay isang kilos para sa kanilang audience na si Corazon, ngunit para sa kanya, ito ay isang bagay na mas malalim. Naramdaman niya ang init, ang proteksyon. Napatingin siya kay Calix at sa unang pagkakataon, nakita niya sa mga mata nito, hindi ang galit, kundi isang bagay na hindi niya mapangalanan, isang bakas ng pag-unawa. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Dahlia. Ang mga pader na itinatayo niya sa paligid ng kanyang puso ay tila nagsisimulang magkaroon ng mga bitak. Nahiga siya sa kanyang kama, ngunit ang imahe ni Calix at ang pakiramdam ng kamay nito sa kanyang likod ay hindi mawala sa kanyang isipan. Habang nakahiga, naalala niya ang kaso ng kanyang ama. Kahit bayad na ang iutang, ang dungis sa pangalan ng kanyang ama ay naroon pa rin. May mga papeles siyang lihim na tinitingnan, mga lumang report na umaasa siyang magbibigay ng liwanag. Ang pag-aalala at ang bigat ng lahat ng ito ay biglang bumuhos. Hindi niya namalayan, ang kanyang mga mata ay nagsimula ng mag-init. Isang butil ng luha ang pumatak, sinundan ng isa pa. Yumuko siya, niyakap ang kanyang mga tuhod, at tahimik na umiyak sa dilim, isang pag-iyak na matagal na niyang kinikimkim. Sa labas ng kanyang pinto, narinig ni Calix ang mahinang hikbi. Papunta sana siya sa kusina para uminom ng tubig nang mapahinto siya. Nakatayo siya roon, ilang pulgada lang ang layo mula sa pinto. Naisip niyang kumatok, magtanong kung okay lang ba ito. Itinaas niya ang kanyang kamay, ang mga daliri ay ilang sentimetro na lang mula sa kahoy. Ngunit ibinaba niya ito. Ano ang sasabihin niya? Hindi bahagi ng kanilang kasunduan ang panghihimasok. Ito ang linya na sila mismo ang gumuhit.
Tumalikod siya at bumalik sa kanyang kwarto, ngunit ang tunog ng pag-iyak ni Dahlia ay nanatili sa kanyang isipan. Sa likod ng saradong pinto, isang babae ang umiiyak dahil sa bigat ng mundo. At sa kabilang pinto, isang lalaki ang nakikinig, hindi alam kung paano tutulungan ang asawang hindi naman niya tunay na asawa. Makalipas ang ilang linggo ng kanilang pilit na pagsasama, isang malaking krisis ang sumalubong sa kusina ni Lolo. Biyernes ng hapon iyon, ang pinakaabalang araw ng linggo, at may malaking reservation ang restaurant para sa isang 50-digit wedding anniversary celebration. Ang buong staff ay abala, ang kusina ay parang isang maayos na kaguluhan, at si Calix ay personal na sinusuri ang bawat detalye. Nasa itaas si Dahlia, katatapos lang maligo matapos ang isang mahabang araw sa presinto. Suot ang isang simpleng t-shirt at shorts, naghahanda na siyang magkape nang biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang tunog ng aircon ay huminto, at ang tanging liwanag na pumapasok ay mula sa mga ilaw ng kalsada sa labas ng bintana. Isang malakas at biglaang brownout. Narinig niya ang kaguluhan mula sa ibaba. Mga boses na puno ng pag-aalala. Bumaba siya para tingnan kung ano ang nangyayari. Ang dating masayang restaurant ay nababalot ngayon ng dilim at tensyon. Ang mga staff ay gumagamit ng kanilang mga cellphone bilang flashlight. Si Calix ay kausap ang kanyang head electrician sa telepono, ang kanyang mukha ay puno ng frustrasyon. Anong ibig mong sabihin na hindi ka makakarating agad? May event kami in 2 hours, halos pasigaw na sabi ni Calix sa telepono. Hindi pwedeng bukas. Kailangan ko ng kuryente ngayon. Pagkatapos ng tawag, pabalibag niyang ibinaba ang telepono sa counter. Walang niya, bulong niya, hinilamos ang mga kamay sa kanyang mukha. Ang pinakamalapit na electrician, 2 oras pa bago makarating dito. Lumapit si Mang Berto. Sir Calix, ang generator natin hindi rin gumagana. Kanina ko pa sinusubukang paandarin. Doon na tuluyang nawala ng pag-asa si Calix. Napasandal siya sa pader, ang mga balikat ay bumagsak. Ang gabing ito ay dapat maging isang malaking tagumpay para sa muling pagbangon ng restaurant. Ngayon, mukhang ito pa ang magiging huling pako sa kanilang kabaong. Tahimik na pinagmamasdan ni Dahlia ang lahat mula sa may hagdanan. Naalala niya ang kanyang kabataan. Ang kanyang ama, bukod sa pagiging pulis, ay mahilig magkumpuni ng mga sirang gamit sa bahay. Tinuruan siya nito ng mga pangunahing kaalaman sa electrical wiring. Nasaan ang main circuit breaker niyo? Tanong ni Dahlia, ang boses niya ay kalmado sa gitna ng kaguluhan. Napalingon ang lahat sa kanya. Si Calix ay nagtaas ng tingin, may pagtataka sa kanyang mukha. Nasa likod, malapit sa bodega, sagot ni Mang Berto. May flashlight at basic tools kayo, tanong ulit ni Dahlia. Agad na kumilos ang isang waiter at inabutan siya ng isang malaking flashlight at isang toolbox. Walang imik, naglakad si Dahlia papunta sa likod ng restaurant. Sumunod si Calix, hindi sigurado kung ano ang gagawin, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na huwag iwanan ang babae. Ang lugar ng circuit breaker ay masikip at madilim. Itinutok ni Dahlia ang flashlight sa malaking metal na kahon. Binuksan niya ito at isang komplikadong gubat ng mga wire at switch ang tumambad sa kanila. Alam mo ba talaga ang ginagawa mo? Nag-aalang ang tanong ni Calix. Baka lalo lang lumala yan. Hindi siya pinansin ni Dahlia. Seryoso ang kanyang mukha, sinusuri ang bawat koneksyon. Noong bata ako, palagi akong taga-abot ng gamit ng tatay ko kapag may kinukumpuni siya. May mga natatandaan pa ako, sabi niya, na para bang mas kinakausap ang sarili kaysa kay Calix. Okay, sabi niya pagkatapos ng ilang minuto. Nakita ko na. Mukhang may nag-short circuit. Kailangan nating i-isolate ang linya na yon. Kinuha niya ang isang screwdriver mula sa toolbox. Hawakan mo to, utos niya, ibinibigay ang flashlight kay Calix. Itinutok ni Calix ang ilaw sa kahon. Pinanood niya ang mga daliri ni Dahlia na mabilis at tiyak na kumikilos. Ang mga kamay na iyon, na akala niya ay para lang sa paghawak ng baril at posas, ay may angking galing din pala sa pagkukumpuni. Okay, ay flip mo yung main switch pababa, utos ni Dahlia. Ginawa ni Calix. Nagtrabaho sila sa dilim, sa gitna ng katahimikan na binabasag lang ng mga utos ni Dahlia at ng tunog ng kanyang mga gamit. May mga sandaling nagkakadikit ang kanilang mga balikat sa masikip na espasyo. May isang beses na kinailangan ni Dahlia ng isang gamit,
at sa pag-abot ni Calix nito, nagdampi ang kanilang mga kamay. Isang maikling sandali lang iyon, ngunit sapat na para maramdaman nila ang kuryente, isang kuryenteng hindi galing sa mga sirang wire, kundi sa pagitan nilang dalawa. Ang tensyon ay hindi na dahil sa problema, kundi dahil sa isang kakaibang pagkakapit-bisig. Sige, subukan mo nang itaas ulit ang main switch, sabi ni Dahlia pagkatapos ng halos 20 minuto. Huminga ng malalim si Calix at itinulak ang switch pataas. Isang malakas na i-click key ang narinig at pagkatapos liwanag. Biglang umilaw ang lahat ng bombilya sa paligid nila. Narinig nila ang masayang sigawan ng mga staff mula sa loob ng restaurant. Nagkatinginan sila ni Dahlia sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Ang kanyang mukha ay may kaunting dumi, ang buhok ay bahagyang magulo, ngunit sa mga mata ni Calix, hindi pa siya kailanman naging ganito kaganda. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Dahlia. Isang tunay, hindi pilit na ngiti. Ang ngiting iyon ay nakahawa. Hindi napigilan ni Calix na mapangiti rin. Isang malawak, puno ng pasasalamat at taos-pusong ngiti. Salamat, sabi ni Calix, ang boses ay puno ng emosyon. Salamat, Dahlia. You saved us. Walang anuman, sagot ni Dahlia, bahagyang nahihiya sa papuri. Kailangan ko lang ng mainit na kape pagkatapos nito. Natawa sila pareho. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat. Nawala ang kontrata, ang pagpapanggap, ang galit. Ang naroon lang ay 2 taong nagtulungan para malutas ang isang problema. 2 taong nagbahagi ng isang maliit na tagumpay. Isang saglit na kapayapaan sa gitna ng kanilang peking mundo. Ngunit ang kapayapaan ay madaling sirain. Habang naglalakad sila pabalik sa restaurant, masaya at magaan ang pakiramdam, bumukas ang pinto. Pumasok si Tita Corazon, dala-dala na naman ang kanyang matamis na ngiti. Nabalitaan kong nagkaaberya daw kayo, tanong niya. At doon, naabutan niya sila, si Calix at Dahlia, magkatabi, parehong nakangiti sa isa't isa. Ang kanilang mga mata ay may kislap na hindi pa niya nakikita dati. Ang ngiti sa mukha ni Tita Corazon ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at mapanuring tingin. Nakita niya ang hindi dapat mangyari. Nakita niya ang isang koneksyon na hindi dapat mabuo. Alam niya sa sarili niya. Kailangan na niyang kumilos bago pa mahuli ang lahat. Ang gabing iyon ay nag-iwan ng kakaibang pakiramdam kay Calix. Ang imahe ni Dahlia na nakangiti, na may kaunting dumi sa mukha, ngunit puno ng kumpiyansa, ay hindi maalis sa kanyang isipan. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanilang kasunduan, naramdaman niyang hindi lang sila 2 taong napilitang magsama, kundi isang team. Isang pag-asa, gaano man kaliit, ang nagsimulang sumibol sa kanyang puso. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Ipinagluto niya si Dahlia ng almusal. Isang simpleng sinangag, itlog, at longganisa na may kasamang bagong timplang kape. Ito ang kanyang paraan para ipagpatuloy ang kapayapaan na nagsimula kagabi. Inilagay niya ang pagkain sa mesa, umaasang madadatnan niya si Dahlia bago ito umalis papuntang trabaho. Ngunit hindi dumating si Dahlia. Nag-iwan lang ito ng isang maikling text, maaga akong pinatawag sa presinto. May emergency. Isang kurot ng pagkadismaya ang naramdaman ni Calix, ngunit inalis niya ito agad. Inilagay niya ang pagkain sa ref, na may note na, para sa iyo to. Baka sakaling makita nito pag-uwi. Sa kalagitnaan ng araw, habang abala si Calix sa pag-aasikaso ng mga supplier, biglang tumawag ang kanyang Tita Corazon. Apo, pasensya na sa abala, sabi nito sa kabilang linya, ang boses ay tila nag-aalala. Pwede mo ba akong ibili ng gamot? Sumasakit na naman ang rayuma ko at hindi ako makatayo. Dito lang sa butika malapit sa F. Augustine Park. Sige po, tita. Papunta na ako, agad na sagot ni Calix. Isinara niya sandali ang restaurant at nagmaneho papunta sa lugar na sinabi ng kanyang tiyahin. Habang papalapit siya sa parke, napansin niya ang isang pamilyar na figura na nakatayo malapit sa isang bench, malayo sa karamihan. Si Dahlia. Nakasuot ito ng sibilyan, hindi uniforme. May kausap itong isang lalaking mukhang brusko, at hindi mapagkakatiwalaan ang itsura. Huminto si Calix sa di kalayuan, sa likod ng isang malaking puno at nagmasid. Hindi niya alam kung bakit, ngunit isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit nandito si Dahlia? Akala niya ba ay nasa presinto ito? At sino ang lalaking iyon?
Nakita niya ang lalaki na may iniaabot kay Dahlia, isang makapal, kulay brown na sobre. Tinanggap ito ni Dahlia, at pagkatapos ay may sinabi ito sa lalaki na may kasamang pagtango. Pagkatapos ng maikling usapan, mabilis na umalis ang lalaki, habang si Dahlia naman ay maingat na inilagay ang sobre sa loob ng kanyang bag bago naglakad papalayo. Parang may kung anong tumusok sa puso ni Calix. 1,000 tanong ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ano ang laman ng sobreng iyon? Pera. Bakit kailangan niyang makipagkita ng palihim sa isang taong mukhang kahina-hinala? Ang tiwalang nagsisimula palang mabuo sa kanyang dibdib ay biglang nagkaroon ng lamat. Bumili siya ng gamot at dinala ito sa bahay ng kanyang tita Corazon. Nadatnan niya itong nakaupo sa sala, nagbabasa ng dyaryo, at tila hindi naman mukhang masama ang pakiramdam. Tita, heto na po ang gamot niyo, sabi ni Calix, inilapag ang paper bag sa mesa. Naku, salamat, apo. Ang bait mo talaga, sabi ni Corazon, hindi man lang tinitingnan ang gamot. Kamusta naman kayo ni Dahlia? Mukhang nagkakamabutihan na kayo, ah. Nakita ko kayo kagabi, ang sweet nyo. Hindi umimik si Calix. Ang isip niya ay nasa eksenang nakita niya sa parke. Alam mo, apo, pagpapatuloy ni Corazon, na tila nahahalata ang pananahimik ng pamangkin. Masaya ako para sa inyo. Pero mag-iingat ka pa rin. Ano pong ibig niyong sabihin, tanong ni Calix. Huminga ng malalim si Corazon na para bang nag-aatubiling magsalita. Mahirap magtiwala sa panahon ngayon, apo. Lalo na sa mga taong desperado. Si Dahlia mabait siyang bata. Pero malaki ang problema ng pamilya nila. Baka lang may mga ginagawa siyang hindi mo alam para lang makaahon. Ang mga salita ni Corazon ay parang laso na dahan-dahang kumakalat sa isipan ni Calix. Ang bawat salita ay tumutugma sa kanyang nakita. Ang palihim na pakikipagkita. Ang sobre. Ang kasinungalingan tungkol sa emergency sa presinto. Umuwi si Calix na gulong-gulo ang isip. Ang pag-asang naramdaman niya kaninang umaga ay napalitan ng isang malamig at mabigat na pagdududa. Nang gabing iyon, dumating si Dahlia, mukhang pagod gaya ng dati. Nakita niya ang pagkain sa ref na may note. Kinuha niya ito. Salamat dito, sabi niya kay Calix na nakaupo sa sala at nagpapanggap na nanonood ng si. Saan ka galing kaninang umaga? Tanong ni Calix, sinisikap na panatilihing kalmado ang boses, ngunit ang diin ng selos at hinala ay hindi maitago. Natigilan si Dahlia. Sinabi ko na, di ba? Sa presinto. Sigurado ka, giit ni Calix. Dahil may nagsabi sa akin na nakita ka raw sa Augustine Park kanina, may kausap na lalaki. Ang mukha ni Dahlia ay biglang nagbago. Ang pagod ay napalitan ng gulat at pagkatapos ay ng depensa. Ano nang ibig mong sabihin? Sinusundan mo ba ako? Hindi kita sinusundan. Nagkataon lang, sagot ni Calix, tumataas na ang boses. Ang tanong ko, bakit ka nagsinungaling? Ano nang meron sa sobreng iyon? Pera ba iyon? May iba ka pa bang pinagkakautangan kaya kailangan mong gumawa ng mga bagay na kaduda-duda? Nasaktan si Dahlia sa akusasyon. Ang tiwalang nagsisimula pa lang din niyang maramdaman para kay Calix ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na sakit ng pagiging hinuhusgahan. Wala kang pakialam, malamig niyang sagot. Ang usapan natin, walang pakialamanan sa personal na buhay. Sumusobra ka na. Sumusobra. Dahlia, asawa kita sa papel. Kung may gagawin kang ikasisira ng pangalan ko, karapatan kong malaman. Hindi mo ako asawa, Calix, sigaw ni Dahlia pabalik, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mamasa. Isa lang itong kontrata. At hindi ko kailangang magpaliwanag sa'yo. Kinuha niya ang kanyang bag at pabalibag na pumasok sa kanyang kwarto. Iniwan si Calix sa sala, na puno ng galit at pagkalito. Ang isang saglit na kapayapaan na kanilang pinagsaluhan ay tuluyan ng nawasak. Sa pagitan nila ngayon ay hindi na lang isang pader ng pag-iwas, kundi isang pader na gawa sa laso ng duda. At sa kanyang tahanan, si Corazon ay nakangiti. Ang kanyang plano ay gumagana ng perpekto. Malayo sa tensyon na bumabalot sa tirahan sa itaas ng kusina ni Lolo, si Corazon de Leon ay nakaupo sa kanyang malawak at eleganteng opisina. Ang kanyang building ay matatagpuan sa isa sa mga pinakamahal na distrito ng negosyo sa Metro Manila, isang testamento sa yaman na kanyang naipon.
Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa nagtataasang mga gusali sa labas ng bintana. Nakatuon ito sa isang malaking architectural blueprint na nakalatag sa kanyang mesa. Sa gitna ng blueprint, may isang parihabang lote na minarkahan ng kulay pula. Ito ang lupa kung saan nakatayo ang tikusina ni Lolo. Sa paligid nito, nakaguhit ang mga plano para sa isang modernong high-rise condominium, isang multimilyong proyektong matagal na niyang pinapangarap. Ang lumang restaurant na iyon ang tanging sagabal. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kusina ni Lolo. Ang pangalan pa lang ay nagdudulot na ng pait sa kanyang dila. Naalala niya ang kanyang pagkabata, kung paano palaging paborito ng kanilang ama ang kanyang kuya, ang ama ni Calix. Ang kanyang kuya Ricardo ang laging bida, ang magaling, ang tagapagmana. Habang siya, si Corazon, ay palaging nasa anino lamang nito. Flashback. Ricardo, anak, para sa iyo ang kusina. Ikaw ang magpapatuloy ng pangarap ko, masayang sabi ng kanilang ama, iniaabot ang mga dokumento ng restaurant sa kanyang kuya. Ikaw, Corazon, heto ang kapiraso ng ating mga naipon. Magtayo ka ng sarili mong negosyo. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa puso ni Corazon na parang mainit na bakal. Kapiraso. Iyon lang ang tingin sa kanya. Isang kapiraso. Habang ang kanyang kuya ang nakakuha ng puso ng pamilya, ang kusina. Ang lugar kung saan nabuo ang lahat ng masasayang alaala na hindi siya naging tunay na bahagi. Mula noon, isinumpa niya sa sarili niya. Hihigitan niya ang kanyang kuya. Patutunayan niya sa kanilang ama, kahit sa libingan nito, na siya ang mas karapat-dapat. Nagsumikap siya, naging tuso at yumaman. Ngunit ang inggit ay nanatili, isang apoy na hindi namamatay. Nang mamatay ang kanyang kuya at maiwan kay Calix ang lahat, nakita niya ang kanyang pagkakataon. Ang kanyang pamangkin, na kasing lambot ng puso ng ama nito, ay hindi kayang patakbuhin ang negosyo. Sinadya niyang magpautang dito, palihim na hinigpitan ang daloy ng pera, hanggang sa unti-unti itong lumubog. Ang lahat ay bahagi ng kanyang plano. End of flashback. Ang pagpasok ni Dahlia Serrano sa eksena ay isang hindi inaasahang biyaya. Isang pulis na baon sa utang. Perpekto. Ito ang pinakamagandang paraan para kontrolin ang sitwasyon. Ang kasal ay isang obra maestra. Pagsasamahin niya ang dalawang taong imposible magkasundo. Mag-aaway sila, maghihiwalay, at sa gitna ng gulo, kapag si Calix ay sira na at wala nang pakialam, madali niyang makukuha ang lupa gamit ang mga legal na butas sa kanilang kasunduan. Ngunit ang nakita niya kagabi, ang ngitian, ang pagkakaisa, ay isang banta. Nagsisimula na silang magkalapit, bulong niya sa sarili. Hindi niya hahayaang masira ang kanyang plano dahil sa isang sandali ng kahinaan. Dinampot niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang katiwag, isang lalaking nagngangalang Rodi, ang parehong lalaki na nakipagkita kay Dahlia sa parke. Rodi, kamusta ang lakad mo? Malamig na tanong ni Corazon. Ma'am, okay na po. Naibigay ko na ang mga dokumento kay Isa Serrano, tulad ng utos niyo. At sinigurado kong makikita ni Sir Calix ang pag-uusap namin, sagot ni Rodi. Magaling, sabi ni Corazon. Siya ang nag-utos kay Rodi na magpanggap bilang isang key source, para kay Dahlia, para sadyang itanim ang duda sa isip ni Calix. Ngayon, oras na para sa huling alas natin. Naglakad siya papunta sa kanyang safe at binuksan ito. Mula sa loob, kinuha niya ang isang folder. Ang laman nito ay isang peking medical record. May ipapadala ako sa iyong dokumento, utos niya kay Rodi. Gawan mo ng paraan na makarating ito kay Calix. Isang medical result na magpapatunay na si Dahlia ay buntis na bago pa man sila ikasal. Siguraduhin mong magmumukhang lehitimo at galing sa isang tunay na laboratorio. Masusunod po, ma'am, sagot ni Rodi. Gusto kong masira si Calix. Gusto kong isipin niya na niloko siya, na ginamit lang siya para ipasa sa kanya ang responsibilidad ng ibang lalaki. Gusto kong maramdaman niya ang puot na sisira sa anumang natitirang pagtingin niya para sa babaeng iyon, sabi ni Corazon, ang bawat salita ay puno ng kamandag. Gagawin nating impyerno ang buhay nila. Pagkatapos ng tawag, ibinalik niya ang kanyang tingin sa blueprint. Na-imagine na niya ang kanyang kondominium na nakatayo sa lugar na iyon, ang kanyang pangalan ay nakaukit sa harapan, isang simbolo ng kanyang tunay na tagumpay. Ang tikusina ni Lolo ay magiging abo na lang, isang alaala na buburahin ng panahon,
kasama ang lahat ng sakit at inggit na idinulot nito sa kanya. Kinuha niya ang litrato ni Calix at Dahlia mula sa araw ng kanilang kasal, na nakapatong sa kanyang mesa. Ang mga ngiti nila ay pilit, ngunit mayroon pa ring bakas ng dignidad. Ngumisi si Corazon. Paalam, Pamilya de Leon, bulong niya, habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang ginugusot ang gilid ng litrato. Ang inyong kwento ay malapit ng magwakas. Ang mga sumunod na linggo matapos ang kanilang malaking pag-aaway ay mas malamig pa kaysa sa mga unang araw ng kanilang pagsasama. Ang pader sa pagitan ni Calix at Dahlia ay hindi na lamang gawa sa pag-iwas, gawa na ito sa matigas na bato ng duda at nasirang tiwala. Hindi na sila nag-uusap. Ang kanilang bahay ay naging isang tahimik na larangan ng digmaan kung saan ang katahimikan mismo ang sandata. Sa gitna ng lahat ng ito, may kakaibang nararamdaman si Dahlia. Madalas siyang nahihilo sa umaga. Ang mga amoy na dati niyang gusto, tulad ng kape, ay nagdudulot ngayon sa kanya ng pagduduwal. Isang umaga, habang nasa presinto, muntik na siyang himatayin. Ang takot na nararamdaman niya ay hindi na lamang dahil sa kanyang sitwasyon kay Calix, kundi dahil sa isang bagong posibilidad na pilit niyang iwinawaksi sa kanyang isipan. Isang hapon, pagkatapos ng kanyang shift, dumaan siya sa isang butika. Nanginginig ang mga kamay na binili niya ang isang bagay na hindi niya akalaing hahawakan niya sa ganitong pagkakataon, isang pregnancy test kit. Sa banyo ng kanilang bahay, habang wala si Calix, nanginginig niyang sinunod ang mga panuto. Ang ilang minutong paghihintay ay parang isang walang hanggang pagdurusa. Nang sa wakas ay tumingin siya sa resulta, ang paghinga niya ay napigil. 2 pink na linya. Positibo. Napaupo siya sa sahig, ang test kit ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Isang bagyo ng emosyon ang humampas sa kanya. Takot. Pagkalito. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang maliit, nanginginig na hibla ng pag-asa. Isang anak. Anak nila ni Calix. Marahil ito na ang magiging tulay. Marahil ito na ang mag-aayos sa lahat. Nagpasya siyang sasabihin niya ito kay Calix mamayang gabi. Aalisin niya ang lahat ng pride. Magpapaliwanag siya. Hihingi siya ng tawad. Para sa kanilang anak. Ngunit huli na siya. Ang laso ni Corazon ay mas mabilis na kumalat. Nang hapong iyon, isang beef delivery ang dumating para kay Calix sa restaurant. Ang sobre ay walang pangalan ng nagpadala. Sa pagbubukas niya nito, isang dokumento ang kanyang nakita, isang medical laboratory result. Ang pangalan sa itaas, Dahlia Serrano. Ang resulta, positive, yes. Ngunit ang petsa ng pagsusuri na nakasulat sa itaas ay 1 linggo bago pa man ang kanilang kasal. Ang mundo ni Calix ay gumuho. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan sa isang masakit at pangit na paraan. Ang pagpayag ni Dahlia sa kasal. Ang kanyang pagiging desperado. Ang pagiging mailap niya. Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Isang panloloko. Ang sakit ay mabilis na naging isang nagangalit na apoy ng galit. Pakiramdam niya ay ginawa siyang isang malaking tanga. Ginamit. Niloko. Pumanhik siya sa kanilang tirahan, ang bawat hakbang ay mabigat sa puot. Naabutan niya si Dahlia sa sala, nakatayo, tila may hinihintay. Nakita niya ang kaba at pag-asa sa mga mata nito. Ngunit para kay Calix, ang lahat ng iyon ay bahagi ng isang mahusay na pag-arte. Walang salita, inihagis niya ang peking medical result sa paanan ni Dahlia. Ang papel ay marahang lumapag sa sahig. Ano to? Nagtatakang tanong ni Dahlia, hindi pa nauunawaan ang nangyayari. Sabihin mo sa akin, Dahlia, sabi ni Calix, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Magkano? Magkano ang halaga ko para sa'yo? Sapat na ba ako para akuin ang responsibilidad ng ibang lalaki? Dinampot ni Dahlia ang papel. Nakita niya ang kanyang pangalan, ang resulta, at ang peking petsa. Ang kanyang puso ay tila piniga hanggang sa mawalan ng hangin. Ngayon, naiintindihan na niya. Ito ay isang patibong. Calix, hindi yan totoo, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Makinig ka sa akin eh. Makinig, tumawa si Calix, isang tawang walang saya, puno ng sakit. Nakinig ako, Dahlia. Naniwala pa nga ako sandali. Akala ko may pag-asa pa tayo. Yun pala kaya pala. Kaya pala pumayag ka sa kasal na to.
Para ipasa sa akin ang responsibilidad. Para bigyan ng pangalan ang anak mo sa pagkakasala. Bawat salita ay parang isang punyal na paulit-ulit na isinasaksak sa puso ni Dahlia. Ang pag-asang kanina lang ay buo pa sa kanyang dibdib ay ngayon ay basag na basag na. Buntis nga ako, Calix, umiiyak na sabi ni Dahlia. Pero sa'yo to, anak natin to. Huwag mo akong gawing tanga, sigaw niya, ang kanyang mukha ay 1 pulgada na lang ang layo mula sa kanya. Tapos na ako sa mga kasinungalingan mo. Ang sakit ay napalitan ng isang malamig na pamamanhid. Tumigil ang kanyang mga luha. Tinitigan niya si Calix, ang lalaking minsan ay nagbigay sa kanya ng isang saglit na kapayapaan, na ngayon ay ang pinagmumulan ng kanyang pinakamatinding sakit. Wala nang saysay magpaliwanag. Hindi na siya makikinig. Ang kanilang kontrata, ang kanilang peking pagsasama, ay tapos na. Hindi na siya nagsalita. Tahimik siyang tumalikod at naglakad papunta sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang kanyang maliit na maleta at nagsimulang ilagay ang ilang damit na dala niya. Ang bawat kilos ay mabagal at mekanikal. Pinanood lang siya ni Calix, hindi gumagalaw, ang galit at sakit ay naglalaban sa loob niya. May isang maliit na bahagi sa kanya na gustong pigilan siya, ngunit ang laso ng panloloko ay mas malakas. Nang matapos si Dahlia, hila-hila niya ang kanyang maleta palabas ng kwarto. Huminto siya sa harap ni Calix sa huling pagkakataon. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Ang naroon na lang ay isang malawak at malalim na kalungkutan. Sana balang araw, malaman mo ang totoo, mahina niyang sabi. At sana, sa araw na iyon, patawarin ka ng sarili mo. Tumalikod siya at naglakad palabas ng pinto. Kasabay ng pagbukas nito ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kanyang paglisan. Hinayaan lang siya ni Calix na umalis. Nang maisara na ang pinto, ang lakas na dala ng galit ay biglang nawala at ang naiwan ay isang nakabibinging katahimikan at isang umaalingaw na tanong, paano kung nagsasabi siya ng totoo. Sa labas, sa gitna ng bumubuhos na ulan, si Dahlia ay naglalakad palayo, walang tiyak na patutunguhan. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi, humahalo sa ulan. Ipinatong niya ang isang kamay sa kanyang tiyan, kung saan ang isang munting buhay ay nagsisimula pa lang. Tayo na lang dalawa, anak, bulong niya sa hangin, sa gitna ng kulog at kidlat. Tayo na lang. At tuluyan na siyang nilamon ng dilim at ng unos. Edit. Morevert. 5 taon. Para kay Calix de Leon, ang 5 taon ay isang mahabang panahon ng pagsisisi na tinakpan ng tagumpay. Ang tikusina ni Lolo, sa ilalim ng kanyang pamamahala, ay hindi lang nakabangon, ito ay sumikat. Naging isa ito sa mga pinakapinupuntahang kainan sa Quezon City, kilala sa mga tradisyonal na putahe at makabagong diskarte. Ang mga parangal ay nakasabit sa dingding at ang mga litrato ng mga sikat na personalidad na kumain doon ay nakahanay sa pasilyo. Mayaman na siya, matagumpay at respetado. Ngunit bawat gabi, kapag ang huling customer ay umalis na at ang mga ilaw ay pinatay na, ang bigat ng 5 taon ay bumabalik. Ang tagumpay ay mailasang abo. Ang bawat sulok ng restaurant, ang bawat baitang ng hagdanan papunta sa kanyang apartment sa itaas, ay nagpapaalala sa kanya ng isang anino, ang anino ni Dahlia. Ang kwarto sa dulo ng pasilyo ay nananatiling sarado, hindi nagagalaw na parang isang musolyo ng kanyang mga pagkakamali. Minsan, kapag hindi na niya matiis ang bigat sa kanyang dibdib, tumatayo siya sa harap nito, dinadama ang malamig na doorknob, iniisip ang babaeng pinalayas niya sa gitna ng unos. Ang kanyang huling mga salita, sana balang araw, malaman mo ang totoo. At sana, sa araw na iyon, patawarin ka ng sarili mo. Ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sumpa. Hindi niya kailanman pinatawad ang kanyang sarili. Sa kabilang banda, para kay Police Lieutenant Dahlia Serrano, ang 5 taon ay isang paglalakbay ng paghilom at pagpapakatatag. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na siya lumingon pa. Sa tulong ng kanyang ama, lumipat siya sa isang malayong probinsya, kung saan niya tahimik na isinilang ang kanyang anak. Ang kanyang karera sa kapulisan ay hindi niya tinalikuran, sa halip, ginawa niya itong inspirasyon. Sunod-sunod ang kanyang mga promosyon, hindi dahil sa ambisyon, kundi dahil sa dedikasyon. Ngayon, nakabalik na siya sa Maynila, isang iginagalang na opisyal, isang babaeng binuo muli ng kanyang mga pinagdaanan. Ngunit ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang mga medalya sa kanyang uniforme.
Ito ay ang isang masayahin at bibang 4 na taong gulang na batang babae na nagngangalang Luz. Ang kanyang liwanag. Ang kanyang lakas. Ang kanyang lahat. Isang maaraw na Sabado, nag-organisa si Calix ng isang charity event sa isang lokal na public school. Bahagi ito ng community outreach program ng Kusina ni Lolo. Naghahanda sila ng libreng lugaw at champorado para sa mga bata at kanilang mga pamilya. Sir Calix, ang daming tao, masayang sabi ng isa sa kanyang mga staff habang naghahalo ng isang malaking kaldero ng champorado. Ngumiti si Calix. Sa mga sandaling tulad nito, kapag nakikita niya ang mga ngiti sa mukha ng mga bata, pansamantala niyang nakakalimutan ang bigat sa kanyang puso. Inabala niya ang sarili sa pag-aabot ng mga mangkok ng mainit na lugaw sa mahabang pila ng mga mag-aaral. Salamat po, kuya, sabi ng isang batang lalaki. Walang anuman, champ, nakangiting sagot ni Calix. Habang abala siya, isang pamilyar na boses ng isang babae ang narinig niya mula sa di kalayuan, kausap ang isang guro. Salamat po, ma'am. Napakagandang programa po nito para sa mga bata. Ang boses na iyon. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Calix. Ang hawak niyang sandok ay muntik nang mabitawan. Dahan-dahan siyang lumingon, ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. At doon, nakita niya siya. Nakatayo malapit sa registration table. Si Dahlia. 5 taon, ngunit halos walang nagbago. Ang kanyang buhok ay mas maikli, ang kanyang tindig ay mas puno ng kumpiyansa, ngunit ang kanyang mga mata iyon pa rin ang mga matang hindi niya kailanman nakalimutan. Nakatitig lang si Calix, hindi makagalaw. Tila hindi pa siya napapansin ni Dahlia. Ngunit ang kanyang atensyon ay hindi lang na kay Dahlia. Naagaw ito ng isang maliit na batang babae na nakahawak sa kamay ni Dahlia. Ang bata ay may suot na pink na bestida, ang buhok ay nakatali sa 2 ponytails. Nang humarap ang bata, ang hininga ni Calix ay tuluyang naputol. Ang mga mata ng bata. Ang mga matang iyon ay parang isang perpektong salamin ng sarili niyang mga mata. Ang hugis, ang kulay, ang kislap. Parang nakatingin siya sa isang maliit na bersyon ng kanyang sarili. Mama, sino po siya? Tanong ng bata, itinuturo si Calix na nakatulala sa kanila. Ang boses nito ay maliit at puno ng kuryosidad. Sa wakas ay napalingon si Dahlia sa direksyon na itinuturo ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Calix. Ang ngiti sa kanyang labi, na para sa guro kanina, ay biglang naglaho. Napalitan ito ng gulat, ng takot, at ng isang pamilyar na sakit. Ang lalaking winasak ang kanyang puso ay narito, nakatayo ilang metro lang ang layo, nakatitig sa kanila sa kanilang anak. Ang lahat ng lakas na inipon niya sa loob ng 5 taon ay tila biglang nanghina. Ang tanging instinct niya ay protektahan ang kanyang anak. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang anak. Halika na, anak. Uwi na tayo. Sinubukan niyang hilahin palayo si Luz, ngunit ang bata ay nagmatigas, ang mga mata ay nakatuon pa rin kay Calix. Pero mama, hindi pa po ako kumakain ng champorado. Ang pagkabigla sa sistema ni Calix ay napalitan ng isang desperadong pangangailangan na kumilos. Hindi niya hahayaang mawala ulit sila. Nagsimula siyang maglakad palapit sa kanila, ang mga paa ay tila may sariling isip. Ang ingay ng paligid, ang tawanan ng mga bata, ang tunog ng mga sandok na tumatama sa kaldero, ay naglahong lahat. Ang tanging nakikita at naririnig niya ay ang mag-inang nasa harap niya. Bawat hakbang niya ay parang isang dagok sa dibdib ni Dahlia. Ang mga alaala ng gabing iyon, ang mga masasakit na salita, ang paghagis ng papel, ang paglisan sa ilalim ng ulan, ay bumalik na parang isang alon. Nang nasa harap na nila si Calix, yumuko ito ng bahagya para maging kapantay ng bata. Ngumiti siya, isang ngiting pilit at nanginginig, ngunit puno ng isang emosyon na hindi pa niya naramdaman kailanman. Hello, sabi niya sa bata, ang kanyang boses ay garalgal. Ako si Calix. Ano ng pangalan mo? Tumingin muna ang bata kay Dahlia, na tila humihingi ng permiso. Nang hindi sumagot ang ina, humarap itong muli kay Calix. Ako po si Luz, mahinang sagot nito. Bakit po kamukha ko kayo? Ang tanong na iyon, mula sa bibig ng isang inosenteng bata, ay tumama kay Calix na parang kidlat. Ang peking medical result. Ang kanyang mga akusasyon. Ang kanyang katangahan. Lahat ay malinaw na ngayon.
Ang katotohanan ay nakatayo sa harap niya, suot ang isang pink na bestida at may 2 ponytail sa buhok. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Tumingin siya kay Dahlia, ang kanyang mukha ay isang bukas na libro ng pagsisisi at sakit. Dahlia Dri. Ngunit si Dahlia ay hindi handa para dito. Masyadong maaga. Masyadong masakit. Luz, tara na, mas mariin niyang sabi, at sa pagkakataong ito, binuhat na niya ang kanyang anak. Magpapa-Jollibee na lang tayo. Nagsimula siyang maglakad palayo, mabilis, papalabas ng gate ng eskwelahan. Dahlia sandali, sigaw ni Calix, ang kanyang boses ay basag. Sumunod siya, hindi alintana ang mga taong nakatingin sa kanila. Naabutan niya sila sa labas ng gate, bago pa man sila makasakay sa isang tricycle. Dahlia, please, pakiusap niya, hinawakan ito ng marahan sa braso. Mag-usap tayo. Inalis ni Dahlia ang kamay niya, na parabang napaso. Humarap siya kay Calix, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at sa luhang pilit niyang pinipigilan. Mag-usap, mapait niyang tanong. Para saan, Calix? 5 taon. 5 taon kang nanahimik. 5 taon kong pinalaki ang anak ko ng mag-isa. Ngayon, bigla kang lilitaw dito at gusto mong mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Ibinaba niya si Luz at humarap sa tricycle driver. Kuya, sa F. Joseph Subdivision po. Bago pa man siya makasakay, muling nagsalita si Calix, ang boses ay desperado. Anak ko ba siya? Huminto si Dahlia. Hindi siya lumingon. Hindi na yan mahalaga ngayon, malamig niyang sagot, bago tuluyang sumakay sa tricycle, kasama ang kanyang anak. Naiwan si Calix na nakatayo sa gitna ng kalsada, pinapanood ang papalayong tricycle hanggang sa ito ay maging isang maliit na tuldok na lang. Ang alikabok na naiwan nito ay tila sumasagisag sa abo ng kanyang mga pinagsisihan. Anak ko ba siya? Ang sagot ay nasa mga mata ng batang nagngangalang Luz. Ang sagot ay nasa sakit na nakita niya sa mga mata ni Dahlia. At sa sandaling iyon, alam ni Calix na ang kanyang impyerno ay ngayon palang tunay na nagsisimula. Ang mga sumunod na araw ay isang impyerno ng pagkabalisa para kay Calix. Ang imahe ni Luz, ang mga mata nitong kamukhang-kamukha niya, ay hindi na maalis sa kanyang isipan. Ang tanong na, anak ko ba siya, ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang parusang siya mismo ang gumawa. Alam niya kung saan nakatira si Dahlia. At Joseph Subdivision. Sa tulong ng koneksyon ng isa sa kanyang mga regular na customer, nakuha niya ang eksaktong address. Ngunit sa tuwing sinusubukan niyang puntahan ito, pinanghihinaan siya ng loob. Anong karapatan niyang biglang pumasok sa buhay na binuo ni Dahlia nang wala siya? Isang hapon, hindi na niya natiis. Nagmaneho siya papunta sa subdivision. Mula sa malayo, nakita niya ang isang maliit at simpleng bahay. Sa labas ng gate, may isang bisikletang may training wheels. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Iyon ang bisikleta ng anak niya. Anak niya. Pinuntahan niya ang bahay. Kumatok siya sa gate, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Si Dahlia ang nagbukas. Nang makita siya nito, ang mukha nito ay agad na naging malamig na parang yelo. Hindi nito binuksan ng tuluyan ang gate, iniiwan lang ang isang maliit na siwang. Anong ginagawa mo dito, Calix? Tanong nito, ang boses ay walang anumang emosyon. Dahlia, kailangan nating mag-usap. Please, pakiusap ni Calix, ang boses ay desperado. Tungkol sa bata. Ang pangalan niya ay Luz, pagtatama ni Dahlia. At wala kang karapatang pag-usapan siya. 5 taon kang nawala. Manatili ka na lang doon. Nagkamali ako, Dahlia. Alam ko. Naging tanga ako, naging marahas. Pero bigyan mo ako ng pagkakataong itama ang lahat, pagmamakaawa niya. Itama, mapait na tumawa si Dahlia. Ang 5 taon ng sleepless nights. Ang mga kaarawan na ako lang ang kasama niya. Ang mga tanong niya kung nasaan ang tatay niya. Paano mo itatama yon, Calix? Umalis ka na. Isinara ni Dahlia ang gate, iniwan si Calix na nakatayo sa labas, talunan at wasak. Ngunit hindi sumuko si Calix. Alam niyang hindi niya makukuha ang tiwala ni Dahlia sa isang pakiusapan lang. Kailangan niyang humanap ng ibang paraan. At ang paraan na iyon ay si Luz.
Nalaman niya mula sa isang guro sa eskwelahan na paboritong pasyalan ni Luz ang isang maliit na parke malapit sa kanilang subdivision tuwing hapon. Kinabukasan, pumunta siya roon. Nakita niya ang mag-ina, si Dahlia ay nakaupo sa isang bench habang si Luz ay masayang naglalaro sa swing. Sa halip na lapitan sila, umupo lang si Calix sa isang malayong bench at nagmasid. Ginawa niya ito araw-araw. Hindi siya lumalapit. Hinahayaan lang niyang masanay si Luz sa kanyang presensya. Isang hapon, habang naglalaro ng habulan si Luz, nadapa ito malapit sa kinaupuan ni Calix. Mabilis na tumakbo si Calix para tulungan itong tumayo. Okay ka lang, champ, nag-aalalang tanong niya, pinapagpagan ang dumi sa tuhod ng bata. Opo, sagot ni Luz, hindi naman umiiyak. Tinitigan siya nito nang may pagtataka. Ikaw po yung kuya sa lugaw, di ba? Ngumiti si Calix. Ako nga. Sa sandaling iyon, dumating si Dahlia, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit nang makita niyang maayos na tinutulungan ni Calix si Luz, ang kanyang depensa ay bahagyang bumaba. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Calix hindi bilang ang lalaking nanakit sa kanya, kundi bilang isang ama na nag-aalala para sa kanyang anak. Salamat, mahina niyang sabi. Ang maliit na interaksyong iyon ang naging simula. Sa mga sumunod na araw sa parke, hindi na siya iniiwasan ni Dahlia. Nag-uusap sila ng mga simpleng bagay, ang panahon, ang laro ni Luz. Ngunit sa likod ng mga formal na usapan, ramdam ni Calix ang pader na nakaharang pa rin sa pagitan nila. Ang mga salita ni Luz ang nagsimulang magbigay ng mga pahiwatig. Mama, bakit po si Lola Corazon hindi tayo binibisita? Tanong ni Luz isang araw habang kumakain sila ng ice cream na binili ni Calix. Natigilan si Calix. Kilala mo si Lola Corazon mo? Opo. Pinakita po sa akin ni Mama yung picture niya. Sabi niya, tita daw po siya ni Papa. Pero di ko pa po siya nakikita. Tumingin si Calix kay Dahlia, na biglang naging aligaga sa pagpupunas ng bibig ni Luz. Bakit hindi kailanman nagtanong o dumalaw si Tita Corazon? Kahit noong umalis si Dahlia, hindi man lang ito nag-usisa. Ang tanging sinabi nito ay, mabuti na yan, apo. Sakit lang siya ng ulo. Ang isang maliit na buto ng pagdududa ang itinanim sa isip ni Calix. Kinagabihan, sinadya niyang kausapin ang kanyang Tita Corazon. Tita, nakita ko si Dahlia, simula niya. Ang reaksyon ni Corazon ay mabilis at marahas. Ano? Bakit mo siya hinanap? Ang babaeng yon ay manloloko. Pagkatapos niyang sirain ang buhay mo, di. May anak kami, tita, putol ni Calix. Ang mukha ni Corazon ay biglang namutla, ngunit mabilis din itong nakabawi. Huwag kang maniwala dyan, Calix. Ginagamit ka lang niya ulit. Malamang ay gipit na naman sa pera yon. Ang sobrang tindi ng reaksyon ng kanyang tiyahin, ang agarang pag-atake nito kay Dahlia, ay nagpatibay sa hinala ni Calix. May mali. Mayroon siyang hindi alam. Kinabukasan, tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo, isang mahusay na abogadong nagngangalang Atty. Marco Reyes. Nagkita sila sa opisina nito. Marco, kailangan ko ng tulong mo, seryosong sabi ni Calix. Gusto kong imbestigahan mo ang lahat. 5 taon na ang nakalipas. Ikinuwento niya ang lahat, ang kasal, ang utang ng pamilya Serrano, ang pag-alis ni Dahlia, ang peking medical result, at ang kanyang Tita Corazon. Gusto kong malaman ang totoo sa likod ng utang ang tatay ni Dahlia. Gusto kong malaman kung sino ang mga taong sangkot sa kaso niya noon. At gusto kong ipahanap mo ang laboratorio na nag-issue ng medical result na iyon, sabi ni Calix, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Tumango si Marco, ang mukha ay seryoso. Gagawin ko, pare. Pero maghanda ka. Baka ang katotohanang malaman mo ay mas masakit pa sa inaakala mo. Handa na ako, sagot ni Calix. Matagal na dapat akong naging handa. Makalipas ang ilang araw, habang nasa restaurant si Calix, tumawag si Marco. Calix, sabi nito sa kabilang linya, ang boses ay mababa at seryoso. May nahanap ako. Hindi ito simpleng utang. Mukhang blackmail. May mga peking ebidensya na itinanim laban sa general. At ang pangalan na laging lumalabas sa likod nito ang pangalan na nagpopondo sa mga taong gumawa nito. Huminto si Marco na tila nag-aalangang sabihin ang kasunod. Sino, Marco?
Sabihin mo na, giit ni Calix. Huminga ng malalim si Marco. Pare ay ang pangalan ng tita mo. Nabitawan ni Calix ang basong hawak niya. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalinggaw sa tahimik na opisina. Ang pagtataksil ay may bagong mukha. At ang mukhang iyon ay ang mukha ng babaeng pinagkatiwalaan niya ng buong buhay niya. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ni Calix at ng kanyang abogadong si Marco sa maingat na pag-ipon ng lahat ng ebidensya. Bawat dokumento, bawat bank transfer, bawat testimonya mula sa mga taong nasuhulan noon ay parang isang piraso ng puzzle na bumubuo sa isang nakakakilabot na larawan ng pagtataksil. Nahanap din nila ang lalaking gumawa ng peking medical result. Umamin itong binayaran ni Rodi, ang katiwala ni Corazon. Sa isang recorded na pag-uusap, isinalaysay ni Rodi ang lahat ng utos ni Corazon, kapalit ng proteksyon at mas mababang sentensya. Hawak na ni Calix ang katotohanan. At ito ay mas masakit at mas madumi pa kaysa sa kanyang inaasahan. Nag-organisa siya ng isang key family dinner sa kusina ni Lolo. Ang dahilan, para ipagdiwang ang ika-5 anibersaryo ng muling pagbubukas ng restaurant. Inimbita niya ang lahat ng kanilang mga kamag-anak, kasama na siyempre, ang panauhing pandangal, si Tita Corazon. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang kumbinsihin si Dahlia na pumunta. Pinuntahan niya ito sa bahay nito, hindi bilang isang nagmamakaawang dating asawa, kundi bilang isang taong may mahalagang sasabihin. Dahlia, kailangan mong pumunta, sabi niya, ang boses ay seryoso. Hindi para sa akin. Para sa tatay mo. Para sa katarungan. Nakita ni Dahlia ang kakaibang determinasyon sa mga mata ni Calix. Isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Sa kabila ng pag-aatubili, pumayag siya, sa kondisyong isasama niya si Luz. Dumating ang gabi ng hapunan. Ang private function room ng kusina ni Lolo ay napuno ng mga kamag-anak na nagtatawanan at nagkakamustahan. Si Corazon ay nasa gitna ng lahat, ang reyna ng gabi, tumatanggap ng mga papuri para sa kanyang tulong sa tagumpay ni Calix. Nang dumating si Dahlia, kasama si Luz, biglang tumahimik ang lahat. Ang mga mata ay napunta sa kanila. Si Corazon, na nakangiti kanina, ay biglang nanigas. Anong ginagawa nila dito? Bulong niya kay Calix. Kamag-anak din sila, tita, simpleng sagot ni Calix, bago lumapit para salubungin ang mag-ina. Ang hapunan ay nagsimula sa isang hindi maipaliwanag na tensyon. Si Dahlia ay tahimik na nakaupo sa isang dulo ng mesa, habang si Luz naman ay masayang kumakain sa tabi niya, walang kamalay-malay sa bigat ng atmosfera. Si Corazon ay hindi maalis ang tingin kay Dahlia, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Pagkatapos ng main course, tumayo si Calix sa harap ng lahat, hawak ang isang mikropono. Maraming salamat po sa pagdalo ninyong lahat, simula niya, ang kanyang boses ay kalmado. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang tagumpay ng kusina ni Lolo. Pero ang totoo, may isa pa tayong kailangang ipagdiwang. Ang paglabas ng katotohanan. Kumunot ang noo ng mga bisita. Si Corazon ay nagsimulang kabahan. Gusto kong magkwento, pagpapatuloy ni Calix, ang kanyang mga mata ay nakatuon na ngayon kay Corazon. Ang kwento ng kasakiman at panloloko. Doon, isa-isa niyang inilahad ang lahat. Mula sa peking utang na ginamit para ipitin ang pamilya Serrano, hanggang sa kasong isinampa laban sa ama ni Dahlia na pinunduhan pala ng sarili niyang tiyahin. Hindi po totoo yan. Sinisiraan niya ako, sigaw ni Corazon, tumatayo. Ngunit hindi na tinag si Calix. Ipinakita niya sa isang malaking screen ang mga kopya ng mga dokumento, mga bank statement, at ang pinakamatibay na ebidensya, ang video ng confession ni Rodi. Sa screen, malinaw na ikinukwento ni Rodi ang bawat utos ni Corazon, kasama na ang pagpapagawa ng peking medical result para sirain ang pagsasama ni Calix at Dahlia. Napatigil ang lahat. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nakabibingi. Si Dahlia ay napahawak sa kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagtingin. Ngayon lang niya nalaman ang buong lawak ng kasamaan ni Corazon. Hindi lang ang kanyang ama ang biktima rin pala si Calix. Si Corazon ay namutla. Nawala ang kanyang poise, ang kanyang eleganya. Kasinungalingan. Lahat yan kasinungalingan. Binayaran mo siya para sabihin yan, desperado niyang sigaw. Kung kasinungalingan, tita, bakit tumutugma ang mga bank transfer mula sa account mo papunta sa account niya sa mga petsa,
kung kailan ginawa ang mga paninirang ito. Malamig na tanong ni Calix, ipinapakita ang isa pang dokumento. Doon na tuluyang gumuho ang mundo ni Corazon. Wala na siyang lusot. Sa harap ng buong pamilya na dati ihumahanga sa kanya, ang kanyang tunay na mukha ay nabunyag. Dahil sa kanya, sigaw niya, itinuturo ang litrato ng ama ni Calix na nakasabit sa dingding. Dahil palagi na lang siya. Palagi na lang si Ricardo. Ako, na mas magaling, na mas matalino, ay laging anino lang. Karapatan ko to. Karapatan kong kunin ang dapat ay sa akin. Ang kanyang pag-amin, nadala ng galit at desperasyon, ang huling patunay. Sa gitna ng kaguluhan, dalawang unipormadong pulis ang pumasok sa kwarto, mga kasamahan ni Dahlia na tinawagan ni Calix kanina pa. Corazon de Leon, inaaresto ka namin para sa mga kasong estafa, blackmail, at pamimiki ng dokumento, sabi ng isang pulis, habang papalapit sa nanginginig na si Corazon. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang pagtanggi ni Corazon, ang pagpupumiglas, ang paglagay ng posa sa kanyang mga kamay. Sa gitna ng lahat ng ito, si Luz, na natakot sa sigawan, ay tumakbo at yumakap ng mahigpit sa binti ng kanyang ina. Mama, Belve, is everyone shouting? Tanong ng bata, ang munting boses ay nanginginig. Yumuko si Dahlia at niyakap ang kanyang anak. Hinalikan niya ito sa noo para pakalmahin. Nang mag-angat siya ng tingin, ang kanyang mga mata ay nagtama sa mga mata ni Calix. Nakita niya ang lahat doon, ang sakit ng katotohanan, ang bigat ng pagsisisi, at ang isang desperadong pakiusap para sa kapatawaran na hindi masabi ng mga salita. Ang lalaking pinalayas siya 5 taon na ang nakalipas ay siya ring lalaking nagbigay ng katarungan sa kanyang pamilya ngayong gabi. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakahabang panahon, ang pader na itinayo ni Dahlia sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Nang tumahimik na ang function room at makaalis na ang mga pulis kasama si Corazon, isang mabigat at nakakabinging katahimikan ang pumalit. Ang mga kamag-anak ay isa-isang nagpaalam, ang kanilang mga mukha ay puno ng hiya at hindi makapaniwalang tingin, iniiwan sina Calix, Dahlia, at Luz sa gitna ng mga bakas ng naganap na pagtutuos. Dinala ni Calix si Luz sa isang sulok para maglaro, para mailayo ito sa bigat ng sitwasyon. Naiwan si Dahlia na nakatayo, pinoproseso ang lahat ng nalaman. Ang galit na inipon niya para kay Calix sa loob ng 5 taon, ay unti-unting napapalitan ng isang komplikadong emosyon, pag-unawa. Pareho silang naging biktima ng isang masalimuot na laro. Nang makatulog na si Luz sa sofa, nilapitan ni Calix si Dahlia. Hindi na sila sa restaurant nag-usap. Naglakad sila palabas, sa isang tahimik na parke na naliliwanagan ng mga ilaw ng poste, ang parehong parke kung saan sila nagsimulang muling mag-usap. Umupo sila sa isang bench, may sapat na espasyo sa pagitan nila. Dahlia, simula ni Calix, ang boses ay mahina at puno ng pagsisisi. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Hindi ako hihingi ng tawad para sa mga ginawa ni tita. Ang hihingin ko ng tawad ay ang mga ginawa ko. Tumingin siya kay Dahlia, ang kanyang mga mata ay basang-basa. Dapat nakinig ako sa'yo. Dapat nagtiwala ako sa'yo. Naging duwag ako, Dahlia. Pinili kong maniwala sa kasinungalingan dahil mas madaling magalit kaysa umamin na baka nagkakaroon na ako ng tunay na nararamdaman para sa'yo noon. At dahil sa kaduwagan ko, nasaktan ko kayo ng anak natin. Hindi siya humingi ng pangalawang pagkakataon. Hindi niya sinabing bumalik ito sa kanya. Ang tanging hinihingi niya ay kapatawaran para sa sakit na idinulot niya. Si Dahlia ay nakinig lang. Bawat salita ni Calix ay isang balsamo sa mga sugat na 5 taon niyang itinago. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa paglaya. Alam mo kung ano ang pinakamasakit, Calix, mahina niyang tanong. Hindi yung mga sigaw mo. Hindi yung mga akusasyon mo. Ang pinakamasakit ay yung pagtalikod mo. Yung hinayaan mo lang akong umalis sa gitna ng ulan, dala-dala ang anak natin na hindi mo man lang pinaniwalaan. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Calix na parang sampal. Yumuko siya, hindi makatingin kay Dahlia. Patawarin mo ako, Dahlia. Sa lahat. Huminga ng malalim si Dahlia, pinunasan ang kanyang mga luha. Tumingin siya sa kalangitan. Pinapatawad na kita, Calix, sabi niya, at sa pagkakataong ito, naramdaman niyang totoo ang bawat salita. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin.
Para sa kapayapaan ng puso ko. At higit sa lahat para sa anak natin. Karapatan niyang magkaroon ng isang amang hindi nabubuhay sa anino ng pagkakasala at isang inang hindi bilanggo ng nakaraan. Ilang linggo ang lumipas. Sa tulong ng mga ebidensyang nakalap ni Calix, muling binuksan ang kaso ng ama ni Dahlia. Mabilis na napatunayang inosente ito at ang pangalan ng general ay tuluyan ng nalinis. Si Corazon naman ay nahatulan at nakulong, pinagbabayaran ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Ang relasyon ni Calix at Dahlia ay hindi agad naging perpekto. Ito ay isang mabagal at maingat na proseso. Nagsimula sila bilang co-parents para kay Luz. Si Calix ay regular na dumadalaw. Sinusundo niya si Luz sa eskwela. Tinuturuan niya itong magbisikleta ng walang training wheels. Binuo niya ang lahat ng mga alaalang nawala sa kanya sa loob ng 5 taon. At sa bawat tawa ni Luz, sa bawat ngiti na ibinabahagi nila, unti-unting gumuguho ang natitirang pader sa pagitan ni Calix at Dahlia. Nakikita nila sa isa't isa, hindi na ang mga multo ng nakaraan, kundi ang mga taong sila ngayon, mas matatag, mas maunawain, at handang magsimula muli. Isang hapon, ilang buwan pagkatapos ng pagtutuos, inimbitahan ni Calix ang mag-ina sa kusina ni Lolo. Ang restaurant ay sarado para sa kanila lang. Sa loob ng kusina, nakasuot si Luz ng isang maliit na apron, masayang nagmamasa ng harina sa tulong ni Calix. Papa, galing ko na po, no? Naman, anak. Mana ka sakin, nakangiting sabi ni Calix at kinindatan si Dahlia na nakaupo sa isang mesa, pinapanood sila habang umiinom ng kape. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Dahlia. Isang ngiting payapa, puno ng pagmamahal. Nakita niya ang pamilyang pinangarap niya. Hindi ito perpekto. Dumaan ito sa apoy. Ngunit ngayon, ito ay buo. Nag-angat ng tingin si Calix at nahuli ang mga mata ni Dahlia. Naggitian sila, isang ngiting nagsasabi ng lahat. Isang ngiti ng pasasalamat, ng pag-asa, at ng isang bagong simula. Ang halakhak ni Luz ay umalingaw-ngao sa buong kusina, isang musika na pumuno sa lahat ng sulok na dati pinuno ng katahimikan at sakit. Ang kanilang liwanag, ang kanilang si Luz, ang nagturo sa kanila ng daan pabalik sa isa't isa, hindi sa pamamagitan ng paglimot sa nakaraan, kundi sa pamamagitan ng pagpapatawad dito. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa isang perpektong kasal, ngunit nagsimula ito sa isang tunay na pamilya. At dito nagtatapos ang kwento ni Calix at Dahlia, isang kwentong isinulat ng mga pagkakamali, binura ng pagpapatawad, at muling sinimulan sa liwanag ng pag-asa. Maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang pagtatagpo na puno ng tensyon, hanggang sa mga luhang pumatak sa dilim, at sa wakas, sa matamis ng ngiti ng isang bagong umaga. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paalala na ang buhay ay hindi palaging perpekto, at ang pag-ibig ay hindi laging madali. May mga pagkakataong tayo ay nadadapa, nasasaktan at nakakasakit. Ngunit ang kwento ni Calix at Dahlia ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral, na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kawalan ng pagkakamali, kundi sa kakayahang bumangon, umamin at humingi ng tawad. Ipinapaalala nito sa atin na ang pagpapatawad, gaano man kabigat, ay isang regalong ibinibigay natin hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa kapayapaan ng ating mga sarili. At higit sa lahat, ipinapakita nito na kahit sa pinakamadilim na unos, palaging may isang munting liwanag ng pag-asa na maaaring maging gabay natin pabalik sa tamang landas. Sana'y napulutan ninyo ng inspirasyon ang kanilang kwento. At ngayon, kami naman ang gustong makinig sa inyo. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Sino ang karakter na pinaka-nakarelate kayo? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa susunod na kwento.